we need to be appreciative sa lahat ng nangyayari sa atin. Kasi end of the day, kaya yan nawawala kasi meron yung kapalit na mas lalong maganda pa kesa dun sa nawala. Hindi naman perkat gusto mong yumaman, lahat na lang napakadali. Ititest ka, susubukan ka, pero pag tinuloy-tuloy mo, sigurado mararating at mararating pa. We go. What are you doing there, baby? Ice cream, yummy. Where are you? Today I'm the Korean zone. You're in the Korea? Yeah, and don't go to the plane that I got because it's quite scary to land in. So bye guys. Hello po. Dito kami ngayon sa... Pauwi na kami sa hotel. Galing po kami London. Galing. Galing po kami kumain. Di ko alam kung malibas sinasabi ko. Pinagkataon na itong kasama ko. Ano mga alis na sinabi ko? Sabi ko, galing kaming kumain. Hi guys, today we're at the hotel. So, you see you to the another video. See you next time. Bye. Grabe. Thank you, Tito King. Tito King give you a lot of like this. Ano ba yan? Ganito po kami kumain. Ang dumi daw siya. Siya nga meron din. Ala! Oh my God! Ice cream, yummy! Hi classmate! Kumusta? Nandito po kami ngayon sa Han River. Ito po nasa likuran ko is Han River at nagpipiknik po kami dito ngayon. And bago po tayo magsimula sa ating magiging topic, syempre ang topic natin is how to overcome yung limiting belief po natin. And syempre bago magsimula, gusto ko lang po muna pasalamatan kasi meron bago na parang feature si YouTube na nakikita ko kung sino yung pinaka masipag mag-comment at mag-like at manood ng mga videos ko. Kaya babatiin ko yung top 1 po ngayong linggong to. Walang iba si Dio Sinadjan GGI. Hello sa'yo. Salamat ng sobra sa pagiging pag-i-engage ng sobra sa mga videos ko. Okay? And ito naman po nagpapabate, nagpapa-shoutout si Ray Giapauya 8569. Hindi ko alam kung tama itong pagpo-pronounce ko. Hello po sa'yo. Okay? Okay, classmate. Kaya simulan po natin. Number 1. Okay? Ano ba ang origin talaga ng ating mga limiting belief? And para sa akin, napakasimple lang. Ang origin po niyan, malaki po ang factor kung sino po naging magulang natin, ano yung mga pinapanood natin, at ano yung culture na nakasanayan po natin. Kasi, di ba kung mapapansin mo, ako since meron po akong grupo, meron akong upline, na
taga Romblon. Napapansin ko pag sa kanila daw, sa lugar nila, ang pangarap daw talaga ng mga tao pagka-graduate is magiging seaman. And yun ang tinatawag ko na influence ng culture. Di ba may makikita ka minsan na bakit ka naging teacher? Kasi teacher ang tita ko, magulang ko, teacher. Kaya yun ang nagkakaroon tayo ng tinatawag na influence sa mga decision making natin sa buhay. At the same thing din po yan sa limiting belief. Kaya may mga ibang tao sa atin na minsan akala mo hindi mo na kayang gawin yan kasi baka sinabihan ka palagi na hindi mo yan kaya. Sumubok na rin dyan minsan ang magulang mo pero wala din nangyari, kaya ganun din mangyari sa'yo. Kaya in short, ang limiting belief lang naman po natin, natutunan lang naman natin siya. Therefore, kung natututunan natin siya, pwede rin po natin siyang matutunan ma-unlearn. Kaya yun pang pag-uusapan natin dito sa topic natin tong ito. Number 2, you should learn to identify yung limiting belief mo. Kasi sabi nga nila, di ba, paano mo maaayos ang isang bagay kung hindi mo alam na, kung hindi ka aminado na problema yon. Kaya di ba napaka-importante, number 1 is acceptance. Kasi parang sa akin, naalala ko dati ang pinapasa sa aking limiting belief. Sabi sa akin, nagni-networking ka, taga Bicol ka, ang yumayaman lang naman dyan, mga taga Manila, ang yumayaman lang naman talaga dyan, yung mga nasa taas. Yun ang mga sinasabi sa akin. Kaya lang, ako lagi kong naging positive side sa akin yung pagiging matigas din ng ulo ko. Kasi sabi ko, sabi nyo yan eh. Hindi naman ibig sabihin nangyari sa ibang tao, mangyayari din sa akin. Kasi may sariling buhay din ako, may sariling decision making din ako. At I'm sure may sariling kwento din ako. Kaya para sa akin, ganun din classmate na dapat ma-identify mo kung ano ang limiting belief mo para mas madali nyo pong maayos siya. At sa aking number 3, you should learn to confront yung limiting belief mo. Kasi di ba parang ganito yan kasimple. Ako dati ng classmate, I hate public speaking kasi naniniwala po ako na hindi po ako magaling mag-public speaking. Buti na lang na-push po ako. Na-push ako ng mga uplines ko, na pinag-talk ako ng pinag-talk. Kahit dati kabado, kahit dati minsan nabablanko ng mga sasabihin. Pero ang isang bagay, classmate, na paulit-ulit mong gagawin, automatic na gagaling ka. Kaya di ba parang sa vlogging yan, lagi nilang sinasabi, your first video will be your worst video. Even ako, nung first time din po ako nag-vlog, na parang natatawa ako sa sarili ko na kasi nagsasalita ako, kausap ko lang. Isipin mo sa isang kwarto, kausap mo cellphone mo, anong pakiramdam? Nakaka-awkward din, lalo nang hindi ka sanay. Pero habang tumatagal, dumadali na rin sa akin. Kaya para sa akin, classmate, ganun lang din. Parang sa pagtutok, dati, nag-talk ako mga 3, kinakabahan ako, naging 5, naging 10, naging 20, naging 100, naging 1,000. Pinakamarami kong audience ng live is nasa more than 50,000 na tao, nasa Philippine Arena kami. Kaya lahat po ng malaki nagsisimula sa maliit. Kaya classmate, kung ano man ang kinakatakutan mo, ano may feeling mo na hindi mo kayang gawin, simulan mo lang. Simulan mo sa pinakamaliit hanggang unti-unti lalaki at lalaki at lalaki. Parang pag-save ng pera, simulan mo lang mag-save, regardless the amount, kahit piso yan, 2 yan, 3 yan, at least simulan mo lang mag-save. Gusto maging malinis yung bahay mo, simulan mo lang maglinis kasi napakaganda yan. Masimulan mo sa maliit, lalaki at lalaki at lalaki. At sa ating number 4, cultivate the growth mindset. Classmate, ang isang bagay na ginagawa nyo, maghanap pa lang mga seminar tungkol dyan, mga libro na tungkol dyan, mga article na pwede mong basahin or TikTok account, YouTube channel na tungkol sa gusto mong matutunan kasi I'm sure dyan ka mas lalong gagaling at gagaling. Kasi katulad sa aking classmate right now, I'm very, very excited kasi nag-aaral po ako ngayon magkaroon ng tinatawag na maging minimalist or mas maging organized sa bahay. And I'm very, very excited kasi yun ang mga pinapanood ko ngayon sa TikTok na paano mag-ayos ng mga gamit. Kasi nai-stress po ako right now na ang dami kong gamit pero minsan naguguluhan na kung nasaan yung mga gamit ko. Tapos gusto ko rin ma-feel na yung napaka-organized lahat. Kaya, since yun mga pinapanood ko, marami akong natututunan. May isa ako natutunan na sabi nila, one in, one out. Di ba? Parang example, ang sapatos mo dapat 8 lang. Pag bumili ka daw ng isa, dapat yung isa, i-dispose mo na, ipamigay mo na, or itapon mo. Para 8 pa rin ang maintenance ng sapatos mo. Sa loob daw ng bahay, hindi daw pwede na may gamit na walang sariling pwesto or sariling lalagyan. Kasi dapat daw lahat ng gamit, meron silang specific place for them kung saan mo sila ilalagay. Tapos isa pa natutunan ko, example, same place sila ng lalagyan. Mamimili ka kung sinong i-dispose mo sa kanila. Ngayon, kung pareho mo sila ginagamit, ang tanong, ano yung mas madalas mong gamitin?
common sense, yung mas madalas mong gamitin, yun ang i-stay mo. Yung bihira mo gamitin, yun ang i-dispose mo. Kaya yun, marami ako natutunan regarding dun. Kaya classmates, sa'yo din, kung ano yung chosen field na gusto mong gawin, mag-research ka lang na mag-research. For sure, magsisimula ka sa baby step, pero unti-unti, magugulat ka, ang layo na pala ng nararating mo. At sa ating number 5, classmate, yung tinatawag na growth mindset. Na napaka-importante na dapat meron kang tinatawag na gratitude sa lahat ng nangyayari sa'yo. Kasi it's all about perspective eh. Pwede ka magpasalamat ng mga bagay na nawawala sa'yo. Pwede ka parang ito, may isa akong downline. Binabaha yung kotse niya. Namamroblema siya. Kasi niya, ba't nga nangyayari to sa akin? Na kung kailan ako kumita, biglang nabaha pa yung kotse ko. Sabi ko, pare, tandaan mo, lahat naman, di ba ikaw nangangarap ka magkaroon ng bagong kotse? Sabi niya, yes po. Sabi ko, pinush ka na nga na magkaroon ka ng bagong kotse. Ang problem kasi sa atin minsan, di natin na-appreciate yung way ng nasa taas na paano ka pinupush para dun sa gusto mong marating. Kaya para sa akin, ako ganito lang pagdedesisyon ko, bro, ng buhay. Una, pwede ka naman mag-isip na sana na itakas ko yung kotse ko, sana na i-park ko sa mas mataas na lugar. Kaya lang, di ba tapos na? Di ba binaha na? Wala na rin naman tayo magagawa. Di doon ka na lang mag-focus sa bagay na pwede kang may magawa. And para sa akin, gawin mo na lang siyang motivation na kaya nasira yung kotse mo kasi para ma-push ka, napalitan mo ng bago kasi ikaw naman talaga yung nag-wish na gusto mo naman talagang palitan ng bago. Kasi minsan hindi natin na-appreciate yung way ng nasa taas kung paano niya ibibigay yung hinihingi mo. Diba? Kaya nga tinatanggalan ng mga ganyan na bagay kasi may papalit dyan ang mas maganda. Kaya sa akin, classmate, dapat magkaroon tayo ng gano'n na mentality na we need to be appreciative sa lahat ng nangyayari sa atin. Kasi end of the day, kaya yan nawawala kasi meron at meron yung kapalit na mas lalong maganda pa kesa dun sa nawala. At eto po sa atin, number 6, key mindset shift. Napaka-importante, classmate, na marunong tayo magkaroon ng changes ng perspective. And pinaka-effective way para maituro yan sa isang tao is teach them na mamasyal. Kasi pag namamasyal yan, doon ka mas nag-broaden yung mindset mo, nag-broaden yung perspective mo na may mga ganito palang kultura, may ganito palang ginagawa. Kaya yun ang tinuturo po talaga namin. Kaya I'm very excited kasi parating na po dito yung kasama po namin. We are more than 72 na mga distributor na pupunta po dito sa Korea and napaka-enjoy kasi ang dami po namin. At para sa aking classmate, maintindihan po natin na ang lawak ng mundo. Ako, I could still remember, even mga taga-ibang kumpanya, pag may nagpapamentor dati sa akin, tinuturuan ko po talaga. Kasi para sa akin, ang napaka-abundant ng mundong to na pwede naman talagang yumaman lahat ng tao. Kaya lang, hindi naman lahat ng tao gusto talagang yumaman. Yes, sinasabi natin gusto natin yumaman, pero ano ba nafe-feel natin? Ano bang iniisip natin? Ano bang ginagawa natin? Kasi dapat maging align yan eh. If you want to become rich, dapat ang pagsasalita mo, ang isip mo, ang nararamdaman mo, dapat inclined or aligned talaga dun sa gusto mong yumaman. Kasi unang-una ang pera, inimbento lang naman yan ng tao. Diba? Kung iisipin mo, unlimited naman na piniprint lang din naman yan. Now, it's all about our mindset eh, kung paano natin siya iisipin. Kaya para sa akin, classmate, learn to control your thinking na kaya mo naman talagang marating kung ano yung gusto mong marating. Pero i-challenge kayo niyan. Hindi naman perkat gusto mong yumaman, lahat na lang napakadali. Ititest ka, susubukan ka, pero pag tinuloy-tuloy mo, sigurado mararating at mararating pa rin. Kaya sa akin, classmate, dito sa pagtatapos natin, isa lang gusto ko pong sabihin. Kung nagawa ng iba, nagawa ng mas matanda sa'yo, nagawa ng mas bata sa'yo, nagawa ng taong balamang mas may pinagdadaanan sa'yo, di I'm sure mas kayang-kaya mo rin yung gawin. Kaya tiwala ka lang sa sarili mo. Kasi katulad ko po, right now, bakit ko ito ginagawang pagbablog? Kasi gusto ko mas makatulong sa mas maraming tao na mas ma-inspire sila, mas matulungan sila na magbago buhay nila. Kasi kung nagawa ko nga marami nga akong taong naturuan eh, lalong-lalo na kayo, kayang-kaya nyo rin yan, basta gagawin nyo rin mga dapat gawin. Kaya sa aking classmate, sa pagtatapos na lang natin, huwag mong kalimutan
i-share itong video to sa mga kakilala mo na nangangailangan ng video ito. Kung may mga alam kang kaibigan mo, kaklase mo, mag-anak mo na need nila ng ganitong videos, isend nyo po to sa kanila. And syempre, wag po kayong mahiyang mag-comment. Mag-comment po kayo na mag-comment kasi marami pong nai-inspire at natutulungan yung mga positive nyo pong comment, lalo na yung mga ibang tao na halos same kayong pinagdadaanan, nabasa nila ang comment mo, lalong lumalakas ng loob nila. Kaya dito na muna ako. Hanggang sa muli.